Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw na to, magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ang isang kwento na pinamagatang ang Carousel na isinulat ni Ibrahim Gulistan na sali naman sa Pilipino ni Reynaldo B. Juan. Bago natin tuluyang talakayin na ang maikling kwentong ito, ay alamin muna natin ang kasanayan sa pagkatuto na inaasahan ko na magagawa niyo sa loob ng linggong ito. Una, may iyahan ang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. May ugnayan ang suliranin ng ibabaw sa akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan. At ang ikatlo, pagbibigyan ko na ang napanood na teaser o trailer ng pelikula na may paksang katulad ng binasang akda. Isang kwento ng pag-ibig ang ating matatalakay ngayong linggo. Isang pag-ibig na bagamat na iahayag ay hindi magkakaroon ng kaganapan upang matuldukan ang isang masayang pagtatapos. Sa kwento ng mag-asawa ay batid nila na kailangan at mahal nila ang isa't isa. Ngunit sa isang makasariling paraan, ngayon ay malalaman at mababasa natin mula sa mismong kwento ang mga makasariling nilang paraan sa pagmamahalan. Pero bago natin tuluyang talakayin na ang kwentong ito, balik-aralin muna natin ang maikling kwento sapagkat ang tatalakayin natin ngayon ay isang halimbawa ng maikling kwento. Sinasabi na ang maikling kwento ay akdang pampanitikan na inilalahad ng isang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan na maaaring totoo o hango sa guni-guni o likang isip ng may akda. Ito ay maikli at nababasa sa isang upuan lamang. So kung mapapansin nyo, kakaiba o magkaiba ang nobela at maikling kwento. Sapagkat ang nobela na isa ding akdang pampanitikan ay naglalaman ng mga kabanata, ng mga yugto na nagpapahaba dito. Samantalang sa maikling kwento ay ilan lamang ang mga tagpuan, ang mga pangunahing tauhan na magsisipagganap doon sa maikling kwento. Kaya ito ay mababasa lamang natin sa isang upuan lamang. Talakayin natin ang tatlong elemento ng maikling kwento. Meron tatlo itong elemento. Una, tauhan, tagpuan, banghay. Pag sinabi natin tauhan, ito ay naipapahayag nila ang kanyang iniisip, nadarama, kinikilos, at gustong ipahatid sa mga mambabasa. So, sa kanila umiikot yung kwento sa mga pangunahing tauhan. So, sila yung haharap ng mga suliranin na kanilang pagdadaanan. Ikalawang elemento ay ang tagpuan. Tumutukoy ito sa buhok o tagpuan na pinangyarihan ng mga tagpo sa akda. Nasasalamin dito ang kauulian ng mga tauhan. So sabi ko nga kanina, may ilang mga tagpuan na makikita natin sa maikling kwentong mababasa natin o nababasa. So dito makikita natin na dito masasalamin yung kaugalian na pinagmulan ng tauhan kung saang lugar siya lumaki o kung saang lugar ikinagisnan o kung saang lugar niya kung saan siya nakagisnan yung lugar na yun o yung buong na yun. So masasalamin yan sa isang kwento. Banghay, tumutukoy ito sa maayos na kawing-kawing o pagkakasunod ng mga pangyayari sa isang akda. So, pinakamahalaga ang mga elementong ito, dapat ay hindi mawala ang mga elementong ito. Tagpuan, tauhan, banghay. At isa sa dapat hindi mawala, ang napakahalaga ay ang banghay. So pag sinasabing ang banghay, kung walang banghay, hindi natin naiintindihan kung ano ang nilalaman ng kwento. Sapagkat ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mataas natin matalakay ang mga elemento ng maikling kwento, talakayin naman natin ang mga bahagi nito. So sinasabing may 5 bahagi ng maikling kwento. Ito ay ang panimula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Sa panimula, sinasabing sa simula pa lamang ng kwento, kailangan ito ay maging kawili-wili at kapanapanabik upang tuloy-tuloy na basahin ang pambabasa. Ipinapakita dito ang suliraning kakaharapin ng mga pangunahing tauhan. So, dapat sa panimula pa lamang ng isang kwento, ng isang maikling kwento, dapat ito ay kawili-wili na o nakakapukaw na ng atensyon sa mga mambabasa. Gayong kung hindi ito nakakakuha ng atensyon
o hindi siya kapanapanabik yung mga or wili-wili ang mga pangyayari sa pelikula, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ng mga mambabasa. So kailangan maging kapanapanabik o kawili-wili ang unang yugto o yung sinasabi ng simula. Dapat doon makikita na agad yung pangunahing tauhan, yung pinapakilala ng mga pangunahing tauhan, yung magiging tagpuan, at the same time yung kakaharapin na suliranin ng pangunahing tauhan sa kwento. Ikalawang bahagi ay ang tunggalian. Ito ang suliranin o labanan sa kwento. May mga hadlang o sagabal bago malutas ang suliranin. So, isa sa hindi dapat mawala sa isang kwento ay ang suliranin na kakarapin ng mga pangunahing tauhan. So, kung wala kasing suliranin sa kwento, magiging flat lang o magiging tuwid lang yung daloy ng pangyayari dun sa kwento. So, magiging boring na siya. So, wala nang kapanapanabik na eksena kasi wala namang kakaharaping suliranin ang mga pangunahing tauhan. So, dapat mayroong mga pangunahing tauhan. So, yun ay papasok sa kung ganyan ako saan ito, sa pamamagitan nito ay makikita, mapapansin dito yung labanan sa kwento. Kung saan pwede ay mayroon tayong iba't ibang tunggalian, di ba? So, tao laban sa sarili, tao laban sa tao, protagonist at antagonist, tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan at marami pang iba. Kasukdulan. Ito ang pinakamaigting sa mga pangyayari at dudulot ito ng pinakamataas na pananabik. So ito yung tinatawag na climax sa English na kung saan ito yung papataas na pangyayari na kinakaharap na ng pangunahing tauhan, yung suliranin na kanya kinakaharap. Kung saan ay ano yung mga dapat niyang gawin para malutas yung suliranin na kinakaharap niya. At sa kakalasan, ito ang nagbibigay daan sa wakas. So ito ay naglalahad ng solutions o problema. So dito ay pababa na sa kakalasan ay pababa na yung daloy ng kwento na kung saan ay malalaman natin kung napagtagumpayan ba ng pangunahing tauhan na suliranin na kanyang hinarap. At ang wakas, ito ang pinahinatnan ng mga pangyayari sa kwento. Kung minsan ay iniiwan, nasa guni-guni ng mababasa ang wakas ng kwento. So, kung ang kakalasan ay nagbibigay ng wakas, nagbibigay daan sa wakas, so, sa wakas malalaman natin kung masaya o malungkot, sad or happy ending. Once masabi natin yung happy ending, ibig sabihin na pagtagumpayan ng pangunahing tauhan yung suliranin niya kanyang kinarap. Samantalang kinabaligtaran nito, once na hindi na pagtagumpayan ng pangunahing tauhan, so sad ending yung wakas. So tingnan natin kung sad or happy ending ba yung kwento na ating tatalakayin ngayong araw na to na pinamagatang ang carousel. Pero bago yan, alamin muna natin at tingnan natin muna ang kwentong ipapanood ko sa inyo na video. Tingnan natin kung happy ending ba or sad ending ito. Tayo na't panoorin natin ito.
ay isang commercial ng isang sikat na brand ng gas. Ito po ay Nido. Kung saan napapansin nyo dun sa story, dun sa unang scene na kung saan ay papansin natin na hindi okay. Hindi okay yung family nila na kung saan ay parang may problema sa pagitan ng kanyang papa at ng kanyang mama. So, ang nangyayari is na-happy yung oras niya na kung saan ay pag umaga, sa tatay niya siya, sa gabi ay sa bahay naman siya ng kanyang mama. So, pero dun sa huli, pinakita yung simbolismo na yung nido na kung saan yung nagbigay daan, yung bata, yung nagbigay daan na para ipagpatuloy yung nasimulan nilang pagmamahalan. Kaya yung pinapakita doon sa story, so makikita natin na sa wakas ay happy ending. Kung saan ay nagkaayos din sila, napatunayan nila na mahal pa nila isa't isa, so makapapansin na naging okay sila at the end. So yun yung pinapakita noong commercial. So hindi kasi porket may problema o suliranin na kayong naranasan na hindi kayo magkaintindihan ay inaagad yung magdadaan para maghiwalay kayo ng lusan. So hindi gano'n. So dapat pinag-iisipan mabuti yung mga bagay na yun. So alamin yung magiging kinalabasan nun pag nangyari yun. So mas isipin pa rin yung mga tao sa paligid natin, yung anak nila, di ba, iisip pa rin nila, di ba, naging mabuti pa rin silang magulang kahit nung sa una ay hindi sila okay. So, ang mahalaga, naging maayos din sila at the end. So, tingnan natin, tungay naman natin kung ano kaugnayan nito sa tatalakayin nating maikling kwento ng pinamagatang Carousel. So, ito ba ay pareho happy ending or sad ending naman ng Carousel? Tunghayan natin kung ano ang bumapalot sa kwentong ang Carousel na isinulat ni Ibrahim Gulistan na sabi naman ni Reynaldo B. Cuano. Labas na tayo, lagi, ang sabi ng 4 na taong gulang na batang babae na ang buhok ay nakalugay na. Alam ng ama na ang simula ng paglabas na ito ay ang ina at hindi ang bata. Subalit ito ay kanyang anak at dahil sa mahal niya ito, kung kaya't kahit na ito ay udyok na galing sa ina, ay pumayag na siya. Sige, anak, pero sabihin mo na sa mami na itirintas ang buhok mo. Malapit na sila sa pintuan. Batid ng lalaki na pipilitin pang ikubi ng asawa ang tunay nitong layunin sa paglabas na ito. Narinig niya ang pagpapalapit ng mga hakbang ng kanyang anak. Hinila na nito ang kanyang kamay nung nagsasabing handa ng lumabas. Kasunod ng ina ang bata. Napalingon ng lalaki upang tingnan siya, subalit nagpanggap ang asawa na nakabalin lamang ang kanyang paningin sa inaayusang bata. Hindi kumibo ang lalaki. Iiwas pa sana siya nang magkasalubong ang kanilang paningin. Subalit, nagpasiyang hindi na. Naunawaan ng babae, ngayon na hindi sila nagtalo. Madalas mangyari iyon. Subalit hindi sa pagkakataong ito. May kapayapaan siya. Nag-iwan pa siya ng isang makahulugang tingin sa asawa na parang nagsasabing, susundin mo rin pala ang gusto ko kaya panalo ako. Bago siya humawak sa kamay ng asawa, sa labas ay nasa pagitan ng mag-asawa ang bata at sila ay magkahawak kamay. Tumakbo at mauna ka na sa amin, anak, ang sabi ng babae. Hayo na, ikaw naman ang may kagustuhan nito. Gusto ko maglakad sa pagitan ninyo. Nagkatinginan ng mag-asawa. Bakit hindi ka sumama? Kumpisang pasaring ng babae. Hindi sumagot ang lalaki. Hindi ko maintindihan, ang sabi ng babae. Hindi sumagot ang lalaki. Talagang hindi ko maintindihan, wika ng babae. Ano ang magagawa ko? Ang tugon ng lalaki. Iduyan niyo ako, sabi ng batang babae habang hila-hila ang kanilang mga kamay. Sa kanilang pagtatalo ay mistulang walang pumupuna sa bata. Tama ka naman sa desisyon mo, syempre, ang sabi ng babae. Alam mo na dapat tama ako, ang sagot ng lalaki. Iduyan niyo ako, iduyan niyo ako. Pamuling sabi ng bata.
May nasabi ba akong mali? Ang tanong ng babae. Para akong nanunodyo, ang sagot ng lalaki. Nanunodyo ang pasaring niyang babae. Huwag kayong mag-away, ang pakiusap ng bata. Napatingin ng ama sa kanyang anak ng buong pagmamahal. Hinati ang ayos ng kanyang buhok sa gitna ng pintas na makulay na ribon. Ang papalubog na araw ay nagsasaboy ng gininto ang liwanag sa pagitan ng mga puno na siyang nagpapaganda lalo sa kapaligiran. Natatandaan mo pa ba ng gabi nang tayo ikasal at mayroon akong mga bisita? Umalis ka at nanood ng sine at pagbalik mo ay sinabing kakaiba ang nag-iisa. Ang kanilang mga kamay na halos magkadampi ay pinaghiwalay na naman. Iduyan ninyo ako, muling sabi ng bata. Tumigil ka na, ang sabi ng lalaki sa asawa. Ngayon ay natutuwa kang mag-isa, nag-iisa, ang sabi ng babae. Pigilan mo na iyan, sigaw ng lalaki. Bakit? Hindi ba yun ang totoo? Sagot ng babae. Zari, huwag mo ako masyadong pahirapan, ang sabi ng lalaki. Bumitaw ang bata sa pagkakahawak nila at mabagal ang lumakad papalayo. Nakita mo na ang ginawa mo? Sige, ituloy mo pa ang iyong panunubad, ang wika ng lalaki. Hindi na sumagot ang babae, iba yung lungkot ang bumalot sa kanya. Kinuha ng ama ang kamay ng bata. Sakay tayo sa carousel, sabi ng bata. Binuhat ng ama ang anak at hinalikan. Sige mahal, ang magandang kumanang. Bigyan mo nga ng halikan daddy. Punong-puno siya ng pagmamahal sa pagkarga ng bata. Inalikan niya muli ang bata. Naramdaman niyang humawak ang asawa sa kanya at malubog niya itong tinanggap. Malapit na sila sa perya. Daddy, mag-target shooting ka, ang sabi ng bata. Pagkatapos nalaman ng carousel ride mo, tugon ng ama. Sige na daddy, para hindi ka mainip habang nakasakay ako sa carousel. Napangiti ang babae. O sige mahal, sumakay ka habang gusto mo. Sinabi ko bang isa lang? Ang sabi niya sa anak habang yakap-yakap at hinahagkan ng bata. Nakarating sila sa carousel. Isang matandang babae ang titinda ng tiket at sa kanya bumili ang lalaki. Maraming bata ang sumasakay. Pinagpipilian ng mga kahoy na gansa at maliliit na kabayo. Ang iba ay nagkakasya na lamang na maupo sa mga maliliit na upuan ng carousel. Pinili ng bata na sumakay sa mahabang leeg ng isang gansa. Maupo na lamang kami sa labas para bantayan ka, ang sabi ng ama. Kung gayon ay sasakay ako ng higit sa isa, sabi ng bata. Sige, 2, sagot ng ama. Hindi, 3, tugon ng bata. Sige, 3, sabi ng ama. Hindi, 4, anak. Tingnan, daddy, hindi ba't sinabi ko sa inyo mag-target shooting ka? Pabirong sagot ng bata. Natawa ang lalaki at ang mag-asawa. Ay naupo sa labas na abot ka ng bata. May isang katulong sa loob ng carousel na umiikot upang magsilbing bantay sa mga bata bago ito papakuwi. Sa kanyang sinyas ay nagsimula ng umanda ng carousel. Magkatabi na sa upuan ng mag-asawa. Gusto kitang makausap, ang sabi ng babae. Ano na naman? Ang tanong ng lalaki. Oo, nang mag-usap tayo, bakit ka nagbago? Wala ka bang ibang bagay na maaari natin pag-usapan? Gusto kong maintindihan. Patuloy ang pag-ikot ng carousel. Hindi ka naman dating ganyan, ang sabi ng babae. Lubayin mo ko. Hindi ko maintindihan. Ano ba ang gusto mo? Napatitig ang lalaki sa asawa. Ang lahat ay naglaho sa kanyang paningin maliban sa kanyang asawa. Tinignan niya ang mga mata ng kanyang asawa at ang kanyang puso ay nagala. Ibinaling niya ang kanyang ulo at itinisod ang kanyang paa sa maliliit na bato ng graba. Ang carousel ay tumigil na. Nakita nila ang kanilang anak na nakakapit pa sa gansa at tila ayaw tumukat. Bumili muli ng tiket ang babae upang makasakay ng muli ang bata. Ayaw kong pumunta kahit saan na hindi ka kasama, sabi ng babae. Alam ko, tugon ng lalaki. Muling tumigil ang carousel at kaagad na bumili ng tiket ang babae. Bumalik siya sa kanilang upuan at lumapit ng nakadait sa asawa. Pakinggan mo ko, Zari. Alam ko gaano kita kamahal. Alam mo kung gaano kita kamahal, sabi ng lalaki. At alam mo rin kung gaano kita kamahal, ang sagot ng babae. Magpakaseryoso ka. Isang mapagmahalaan na malamlam na tingin ang naging tugon ng babae. Mahal ko, sabi ng lalaki, habang nakadampi ang kanyang daliri sa balikat ng babae. Mahal kitang talaga, sabi ng lalaki. Mahal din kita, sabi ng babae. Alam ko, masaya ako dahil mahal mo rin ako. Subalit sapat ba iyon?
Bakit ganyan ka magsalita? Gusto mo lang ipakita na hindi ka masaya. Bakit? Wala naman akong nakikitang mali sa atin maliban sa kagustuhan mong maging mag-isa, mapag-isa at malayo sa ibang tao. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mga mata at dinamang papaba ang kanyang mga palad na mukha. Minasdan niya ang karusel habang sapo ang bata. Nakita niyang dumaan ang karusel na sakay ang kanyang anak sa leeg ng gansa at maging ang ibang mga bata sakay nito ay namasdan ang kanilang kasiyahan. Nakita mo ba? Ang tanong ng babae. Hindi, sumagot ng lalaki. Ngumiti ka, sabi ng buwan. Sige, gagawin ko, sagot ng lalaki. Magsaya ka, tumawa, magsalita. Sige, kailangan ng tao ang tumawa, magsalita at magsaya. Ang kalungkutan, mahal ko, ay nanggagaling sa ating kaibuturan. Ikaw lumili ka ng kalungkutan para sa iyong sarili. Naghahanap ka ng mga bagay na nagdudulot ng lungkot sa iyo. Sinabi kong oo na. Anong oo na? Sige, ang sabi ko ay oo na. Muli niya nakita ang kanyang anak sa carousel na sakay ng kahoy na gansa. Paglampas sa tapat nila ay lumingon ng bata at nag-flying kiss. Pagkakita muli ng lalaki ay bumalampak na ang anak na tuwang-tuwa subalit hindi nakahawak sa leeg ng gansa. Habang pinapanood ng lalaki ang anak, biglang napalundag ang pantay at sinigawan ng bata. Pagtakbo nitong pinunta ng bata na ako mang mahuhulog na sa gansa. Pagkakita muli ng ama sa anak sa carousel ay nakakapit na muli ang bata. Subalit naglaho na ang saya sa kanyang mga mata, mukha at ulo. Napatayo ang ama, dumaan ang gansa sa kanyang harapan, nalula ng anak at muling nawala. Bakit mo ginawa iyon? Sigaw ng ama sa tagapagbantay. Muntik na mahulog ang anak ninyo, sagot ng tagapagbantay. Pahinto na ang carousel. Tinakbo ng ama ang anak na balak na sanang tumalon pababa kahit na hindi pagganap na nakahinto ang carousel. Muling narinig ang pagtatawanan ng mga bata. Hinalikan ng ama ang anak. Tama na iyan, sabi ng ama. At doon nga po nagwawakas ang kwento, ang may kwento sinulat ni Ibrahim Budista na pinagkatapos ang carousel. So, umiikot ko sa ang kwentong ito sa dalawang mag-asawa na tulad na pinanood ko sa inyo kanina na isang commercial video ng sikat na brand ng milk na Nido na kung saan ay hindi nagkakaintindihan, so mayroong conflict sa pagitan ng mag-asawa. So, ang napansin doon, pinakita na hindi sila okay, so pinipilit nilang maging okay. Pero at the end of the day, so napag-usapan nila, napagtanto pa rin nila na mahal nila isa't isa. So walang masama na maging okay ulit sila. So pinakita sa kwento na naging happy ending. So nagkabati yung dalawang mag-asawang mayroong hinanakit or mayroong hindi pagkakaunawaan dahil nga sa ugali na meron ang kanyang asawang lalaki. So, yan, makikita na maaring maka-impluwensya sa anak ang pag-aaway ng dalawang ng kanyang mga magulang. So, dapat ang mangibabaw ay ang pagmamahalan. So, sinasabi na alam natin o hindi lingid sa ating kaalaman ang mga nangyayari sa daigdig. Napakaraming bansa ang hindi nagkakaunawaan ngayon. Ito ay dahil ayaw magpatalo ng bawat tinuro sapagkat may kani-kaniya silang ideolohiyang pinaninindigan. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng iba sapagkat ang sarili lamang kanilang iniintindi. Ayaw magbigay at sa pagkakais nilang ipakita na sila ang magaling at malakas. May ilan na ayaw magbago ng kanilang paniniwalaan o pinaniniwalaan dahil iyon na raw ang kanilang nakagisnan. Ngayon, bilang inyong refleksyon, paano mo maiugnay ang suliranin ng ibabaw sa natalaki na bahagi na akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunang iyong ginagalawan? So, maghahanap kayo ng suliranin ng ibabaw doon sa nabasa natin
ang maikling kwentong ang carousel na pwede niyong iugnay sa pandaigdigang pangyayari sa lipunang inyong ginagalawan. So ang sagot ninyo ay i-comment nyo sa comment section sa baba. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.